eto daw pong si Pulong Duterte, binuweltahan ng palasyo matapos ang tirada kay General Browner, mga kababayan. Kasi eto po ata yung usapin nung missile, mga kababayan, ng US na pwedeng umabot, mga kababayan, sa China. So ngayon eto, pakinggan po natin. Kasi parang ang dating dito, defender ng China, mga kababayan, eto pong si Paulo Duterte. I-play po natin. Nasa Malaysia man para sa 47th ASEAN Summit, di napigilang mag-react ng Malacanang sa tirada ni Congressman Pulong Duterte laban kay AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. Ang komento ng palasyo sa agenda report ni Lyja Bonzo live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Lyja, ano ang naging reaksyon dito ng palasyo? Pinky, sinagot ng palasyo ang naging komento ni Congressman Pulong Duterte na anyay trigger happy si AFP Chief of Staff General Romeo Brawner nang mabanggit nito ang kakayahang umabot sa China ng Typhoon missile system na mula sa US. Ito kasi yung kinakatakot, mga kababayan, ng China. Kaya nga pinapaalis po nila yung Typhoon missile system na galing po sa US, mga kababayan, na ngayon pinapalabas pa nga ng China, kung iisipin po ninyo, na masyado daw pong delikado para po sa kanila niyan. Ngayon, di ba, hinamon nga ni PBBM ang China na itigil po nila yung agresyon na ginagawa nila sa West Philippine Sea at ipababalik po ni PBBM yung Typhoon missile system sa US, mga kababayan. Ngayon, hindi naman po sumagot ang China sa hamon na yan ng ating presidente, mga kababayan. At kung makikita nyo nga, ipinagtatanggol ni Paulo Duterte ngayon ang China, mga kababayan, at binabatikos niya, ito pong si General Brawner. Anyway, tuloy pa po natin. Kailangan lang pong lumakas din ang ating puwersa at hindi tayo magaya sa nakarang administrasyon na inutil na ituturing pagdating sa China aggression. Ani Castro, ano pa raw ang aasahan sa mga Duterte? Gayong kilala raw ang mga ito bilang pro-China. Meron po tayo dito, kung matatandaan niyo po, sinabi niya, Duterte says he is inutil, cannot do anything against China Sea aggression. Siguro natatandaan niyo po. Yan yung pinagkaiba ng Marcos administration sa Duterte administration. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, kahit ninanakawan na ng isda, yung ating mga mangingisda, kahit hinaharas yung mga mangingisda po natin sa West Philippine Sea, naghahari-harian ng China sa West Philippine Sea, mga kababayan, naging inutil ang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit? Kung pagbabasihan nyo nga yung sinasabi ni Digong do sa press con po niya, bago po siya maaresto, diba mismong tsaka ni Panelo, mismong si Xi Jinping nga ang tinatanong nila kung ano po yung magiging desisyon ni Xi Jinping sa West Philippine Sea. Ikaw yung presidente ng Pilipinas, tapos magtatanong ka sa Prime Minister ng China kung ano yung gagawin nila sa teritoryo mo. Diba, ganun ka-inutil, mga kababayan, ang administrasyon ni Digong nung panahon po niya. Sunod-sunuran sa gustong mangyari ni Xi Jinping, mga kababayan, ang mga Chinese official. Samantalang si PBBM, kita nyo naman kung paano po makipaglaban para po sa teritoryo natin. Ito. So sila ba, mga anak, sila po ba ang kukontra sa kanilang ama? Siya din yung kanina. Dagdag ni Castro, huwag maliitin ang plano ng Pangulo na palakasin ng AFP dahil para ito anya sa kapakanan ng bansa. Taliwas daw ito sa sinasabi ng mga Duterte na panghikayat ito umano ng gera. Panawagan ni Castro sa mga Duterte, sana madinig din natin sa kanila. Pagka mayroong nadidisgrasya o nasasangkot sa pagwawater cannon ng bansang China, sana ay maingay din sila. Tama! Madinig din natin kung ano ang kanilang mga saloobin. Kasi ito yung problema, mga kababayan, na isipin nyo po mabuti. Ito kasi yung nagiging problema dyan. Pagka meron po tayong kasundaluhan na nabawasan ng daliri, nahirapan, nasugatan, tuwing magkakaroon ng aggression o pambubuli itong China sa West Philippine Sea, tahimik itong magkakapatid na Duterte. Kahit itong mga kaalyado ni Digong, kahit itong sina Robin Padilla, tahimik po yung mga yan. Ngayon, mga kababayan, kapag China naman,
yung naglalabas ng saloobin, aba, nagiging defender pa yung mga yan ng China. Kaya nga kung titingnan ninyo mga kababayan, masyado namang lumalabas yung pagiging pro-China mga kababayan nitong magkakapatid na Duterte na ito. Lalo na itong si Sara Duterte at ito pong si Paulo Duterte. Kasi masyado po silang maingay ngayon porket sinabi lang ni General Browner yung kakayanan ng Typhoon missile system na galing sa US mga kababayan. Naalarma na po agad etong si Paulo Duterte. Alam mo, eto payo ko lang kay Congressman Pulong Duterte ha, wag mo namang ipahalata na pro-China ka. Sa mga nangyayari sa ating mga mangingisda at sa mga nararamdaman at sinasapit ng ating mga miyembro sa Philippine Coast Guard. Sa pangalawang araw ng 47 ASEAN Summit, wala pang ibinigay na pahayag ang palasyo sa naging pag-uusap ng ASEAN at Pilipinas patungkol sa West Philippine Sea. Pero sa intervention ng Pangulo sa ASEAN-US Summit, binuksan nito ang usapin sa issue. Ibinahagi ng Pangulo ang pagpapatuloy ng agresyon na nararanasan ng mga Pilipino na nagko-compromise anya sa seguridad ng Philippine vessels and aircraft. Patuloy rin daw ang attempt sa pag-iit ng so-called nature reserve status ng Bajo de Masinloc na malinaw na lumalabag sa kasarinlan at jurisdiction ng bansa na matagal nang ginagarantiya ng domestic and international laws at ng 2016 Arbitral Award. Kaya nga. Pinky, bagaman mas gusto ng palasyo na manggaling sa National Defense at DFA ang mga pag-uusap patungkol sa West Philippine Sea dito sa 47 ASEAN Summit, napakapiwan ng Pangulo sa isang foreign interview ang pagpapatuloy ng intensyon niya na ma-expedite ang finalization ng Code of Conduct para sa South China Sea. Magiging legal force kasi ito, Kasi alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, nasa China din naman kasi ang problema eh. Diba hinamon na nga sila ni PBBM? Ano ba yung hamon ng presidente sa kanila? Itigil nila yung pambubuli nila sa West Philippine Sea, yung mga aggression po nila, yung pangangamkam nila ng teritoryo po natin, at ipababalik ni PBBM yung Typhoon missile system na galing po sa US. Hindi naman po nagbigay ng tugon ang China po dyan. Kaya nga kung makikita po ninyo, bakit ba masyado silang takot na takot dun po sa Typhoon missile system na galing sa US mga kababayan? Maliwanag naman po na kaya tinanggap ng presidente yan. Unang-una mga kababayan, bukod sa yung bansa natin ay laging pinapasok ng kalamidad, especially ng mga bagyo, maliwanag din naman mga kababayan na kailangan din nating palakasin yung ating sandatahang lakas. At hindi porkit pinapalakas natin yan, gusto na po agad natin makipaggera kung kani-kanino. Maliwanag po na tayo ay nagpoprotekta lamang ng ating mga teritoryo. Anyway, tuloy pa natin. Para maiwasan ang armed conflict or armed confrontation at pagpapanatili ng stability sa saklaw nitong teritoryo. At kung maaalala rin natin, during the 46 ASEAN Summit nitong May, nagpahayag si dating DFA Secretary at ngayon Permanent Representative of the Philippines to the United Nations, Enrique Manalo, na target ng Pilipinas na makompleto ang COC sa 2026 kung kailan ang chairmanship ng ASEAN ay nasa Pilipinas. Pinky. Maraming salamat, Lyja Bonzo. Nag-uulat ang live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ito pa mga kababayan, tuloy na po natin yung usapin na yan dito po sa pag-alma ni PBBM mga kababayan sa China. Diyan po sa nagaganap na ASEAN Summit. So ngayon kung titingnan ninyo ayon po dito sa News 5 Everywhere, PBBM inalmahan ang agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea. Ito ba ay nagawa ni Digong? Ito ang tanong dyan. Nagawa ba ni Digong itong ginagawa ngayon ni PBBM? Nalalagay na raw sa alanganin ang buhay ng mga Pilipino dahil sa agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea. Yan ang ipinarating ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga leader sa ASEAN-US Summit. Pati ang pag-angkin ngayon ng China sa Bajo de Masinloc, inalmahan din ng Pangulo. May express report ni Maricel Halili. Sa harap mismo ni US President Donald Trump, ipinaabot ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pagkadismaya sa pagpapatuloy ng mga insidente sa West Philippine Sea sa kanyang intervention sa ASEAN-US Summit. Nagawa ba yan ni Duterte? Nung panahon ni Digong mga kababayan, naharap-harapang ipaglaban yung ating teritoryo
Kasi di ba maliwanag naman yung mandato ng presidente, ni katiting na sukat mga kababayan, o ni katiting, walang isusuko ang Pilipinas na teritoryo ng bansa sa kahit na kanino mang dayuhan. Maliwanag po ang sinasabi ni PBBM. Ngayon di ba nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ano yung sinasabi niya? Kayo po, Mr. President. Ano po ang desisyon nyo, Mr. President? Binigyang diin ni Pangulong Marcos na nalalagay sa alanganin ang buhay ng mga Philippine personnel dahil sa walang tigil na insidente sa West Philippine Sea. Maging ang kaligtasan ng mga vessel at aircraft nalalagay din sa alanganin. Pinuna rin ng Pangulo ang pagtatayo ng Nature Reserve sa Bajo de Masinloc na malinaw na bahagi ng Pilipinas. Paglabag daw ito hindi lamang ng soberanya ng Pilipinas kundi ng traditional fishing rights ng mga Pilipino na ginagarantiya na ng 1982 UNCLOS, Domestic Law at 2016 South China Sea Arbitration Award. Sa kabila nito, siniguro ni Alam nyo, siguro hindi maiintindihan ng iba kung bakit ganito na lamang katindi yung pag-alma ni PBBM sa issue ng ginagawang aggression ng China sa West Philippine Sea. Baka hindi po kasi alam na mga kababayang Pilipino nating iba, especially yung hindi naman mangingisda, na yun po mga teritoryo po natin mga kababayan, yan po yung isa sa pinagkukunan ng hanap buhay ng ibang mga kababayang Pilipino po natin, especially yung mga nakatira malapit po dyan. Lalo na at yung hanap buhay po nila ay pangingisda. Minsan kung matatandaan po ninyo para mas maintindihan nyo mga kababayan, may mga kumalat na balita noon nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi masyadong napag-usapan. Yon ay kung paano nakawan, harap-harapan ng mga Chinese mga kababayan o ng mga Chinese yung mga mangingisda po nating Pilipino. Kung paano bulihin, kung paano nakawan ng huling isda, at yan po mga kababayan na hindi po pinansin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, ang isa pa dyan, kung makikita ninyo, kaya pala malakas ang loob nitong mga Chinese Coast Guard na ito, na ganunin yung mga mangingisda natin, dahil nga yung presidente po natin, nung panahon na yon, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay sunod-sunuran mga kababayan sa kagustuhan ni Xi Jinping. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit siya tinatawag na tuta ng China noong mga panahon na yon. Pangulong Marcos na mananatiling matatag at kalmado ang Pilipinas. Patuloy din umanong magiging committed ang Pilipinas sa full implementation ng Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Kinilala rin ng Pangulo ang kahalagahan ng suporta ng ibang bansa sa rule of law tulad ng India. As a maritime and archipelagic nation, I wish to highlight the great importance of the rule of law in our oceans. Both ASEAN and India should see peaceful settlement of disputes and maritime cooperation as essential, as our seas contribute to the peace and prosperity of the entire Indo-Pacific region. Binigyang diin naman ni ASEAN Chair at Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim na dapat resolbahin ang usapin sa Code of Conduct gaya ng iba pang issue sa ASEAN sa pagitan lamang ng ASEAN members at partners nito. We want it to be resolved within ASEAN and ASEAN with our partners in the region. Because the moment is seen to be imposed and dictated by outside forces, things becomes more problematic and tense. As far as we're concerned, things are still under control. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Yung mga didisit dyan, nagawa ba yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ang ipaglaban mga kababayan at sabihin sa lahat ng mga dayuhan na nakakaharap kung gaano kahalaga sa Pilipinas yung teritoryo natin. 'Di ba? Ang sabihin sa publiko ng may lakas ng loob na binubuli tayo mga kababayan ng China at kinakamkam nilang pilit yung mga teritoryo po natin. Si PBBM lamang po nakagawa niyan. Kasi sa panahon ni dating Pangulong Duterte, tahimik po talaga si Digong. Biruin nyo, dapat nakapagpatayo na tayo mga kababayan ng pahingahan ng mga mangingisda doon po sa mga teritoryo natin, especially doon sa mga Sandy Cay. Ngayon, kung titingnan ninyo, di ba nung pinatigil ng China yon, wala nagawa si Digong. Kung hindi ipatigil mga kababayan, yung mga pahingahan ng mga mangingisda po natin doon. Kasi nga, natakot po siya, mga kababayan, sa China. So ngayon, para sa akin mga kababayan, hindi tayo nagkamali na sinuportahan natin
si PBBM dahil kita naman po natin kung gaano katapang at katalino yung presidente po natin. Willing ipaglaban yung mga teritoryo po natin, wag lang makuha ng mga dayuhan mga kababayan at willing ipagsigawan sa buong mundo na yan ay atin at yan ay mga teritoryo po natin. So ganyan po mga kababayan si PBBM. Hindi naman porket na sinasabi nating atin yung teritoryo na yan, kinakamkam po natin yung teritoryo na yon. Maliwanag nga po na may naging desisyon noong 2016 mga kababayan na iginawad sa atin yung karapatan sa West Philippine Sea at yan po yung pinanghahawakan po natin. At maliwanag din naman po na hindi naman porket pinoprotektahan natin yung mga teritoryo po natin, gusto na po natin makipaggera sa kanila. Wala pong ganon. Yung mga DD-shit na nagsasabi na gusto po natin makipaggera sa China, sila lamang po yung nag-iiwan at nagpuprovoke ng takot para matakot yung mga kababayang Pilipino po natin. Ano po, na ipagsigawan at protektahan yung ating mga teritoryo. Anyway, mga kababayan, kayo po, ano po masasabi ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po sa issue na yan.